Pa. Wow, hallelujah. O gusto ko manalangin tayo para dyan. I want you to close your eyes and I want you to lift up your hands right now. Father, in Jesus' name, hindi pa po tapos ang taon na ito. We still have days, Lord, before the year end. Lord, and we claim whatever it is that you have prepared for us to experience, to have, to possess, O Lord, in 2025. Ano man, Panginoon, ang panalangin, dream sa puso ng mga anak mo, kaya mong ibigay yon bago matapos ang taong ito. And we claim that. Say, I claim that. I claim that for me in Jesus' name. Everyone say, Amen, amen. Exciting to. Amen. Exciting to. Di pa tapos ang taon. Alam mo kung minsan ng Lord, di ba, pakakabahin ka, di ba? Kung kailan nasa edge ka, nasa dulo ka na, oh. Malapit naman, hindi pa na yan. Pero gusto ko sabihin sa'yo, God is never late. Sabihin mo nga, God is never late. He is always on time. Excited ka ba sa 2026? Amen. Wow, praise God. Gusto ko sabihin sa'yo, greater things are in store for us in 2026. In fact, our theme for next year is it's going to be a year of increase. Amen. As it is in this house, so it shall be in your house. Increase shall come upon this house as well as in your house. Amen ba? Amen. Let's pray for the word. God, I thank you for the word that you have for us this afternoon. It is a now word. It is a fresh manna from heaven. God, we are here to partake of a fresh anointing, a fresh revelation, spiritual wisdom, revelation knowledge from the Holy Spirit. Holy Spirit, have your way. Speak through me, God. Thank you for clarity. Thank you for eyes open, ears that are open, to see by faith, to receive by faith, and hearts that are good grounds. Para ang mga salita mo ay mataniman ng salita, no, ang puso ng bawat isa, at ito ay tumubo at mamunga 30, 60, and 100-fold. In Jesus' name, amen. Amen. Well, the title of our message, A Generous Heart, flows from a grateful heart. Sabihin nga natin, generosity flows from a grateful heart. Alam mo, pag puno ka ng pasasalamat sa Diyos, I mean, you understand how good God is. Pag very grateful ka, hindi mahirap maging generous eh. 'Di ba? Pag maintindihan mo na dapat namatay ka na noon, kung may aksidente kang na pagdaanan, tapos buhay ka ngayon, wow! Sigurado, sabihin ko sa'yo, isa kang taong punong-puno ng generosity. Papasalamat kasi buhay pa ako, di ba? Oh. Dapat sira ang pamilya ko noon. May mga mali tayong desisyon, di ba? Pero buo pamilya mo ngayon, di ba? Amen. Sabi ko sa'yo, there's so much power in having a grateful heart. So, with a grateful heart comes a generous spirit. Of course, nasa tao pa din yun, ano? Kasi minsan kahit ano nang gawin ng Diyos sa isang tao, wala pa rin pasasalamat. So, sabi mo nga, attitude of the heart. So, that is what we're going to talk about this afternoon. Now, kinuha ko ang mensahe natin in John chapter 12, where it talks about a woman who actually anointed Jesus with a perfume, with an expensive perfume by breaking the alabaster flask. Binasag niya ang bote ng pabango, a very expensive perfume. Binasag niya yon upang ibuhos kay Jesus. Kumbaga, one time na buhos ito. No po? And ang sabi naman ni Judas, bakit mo binasag yung pabango na napakamahal? It is worth a year's salary. Wow, mahal, no? It is worth a year's salary. Tapos, isang bagsakan lang, alam mo, binuhos mo yan, yung oil ng anointing oil na yan kay Jesus. Sana ginamit na lang natin yan para binenta natin, bumili tayo ng mga bagay, makatulong sa mahihirap. So, sabi naman ni Jesus, leave her alone. Minsan may mga kritiko, di ba? Nagbigay ka na nga, critical pa sila.
Di ba? So, parang ganon. No? So, and then the story tells us that Jesus commended the woman with an extravagant giving or offering. Sabi mo nga, extravagant offering. So he commended the woman, and he said that yung ginawa niya would be remembered as long as the gospel is being preached. Wow! Kita mo yung reward na yon. Habang pinipreach ang gospel, hindi pwedeng hindi maikwento ang ginawa ng babaeng ito. And there are things that you will do, or you have an opportunity to do that would actually echoes to eternity. Hanggang sa kabilang buhay, maririnig. No po? Yung bagay na ginawa mo. That is extravagant offering. Amen. And so, in this story, we can actually learn two natures. Sabi mo nga, nature of generosity. Sabi mo, nature of selfishness. Ayan. So, habol kayo sa akin, media. Ayan. So, may dalawang nature. No? So, may nature ng generosity. And we know, pag sinabi mong nature of generosity, it comes from God. Diba? Galing sa Diyos, because God is a generous God. Hindi madamot ang Diyos. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. He who did not spare His only Son, but He gave Him up for us all. How can He not give us anything or everything? Kung kaya niyang ibigay yung kaysa-isa niya, ano pa kayang bagay ang di niya kayang ibigay sa'yo? Sabihin nga natin, God is a generous God. You have to understand that you can never outgive God. Yeah. Kung minsan tayo parang alanganin tayo, halimbawa, magbigay ng isang bagay, tumulong sa itaong ganito, ganyan. Alam mo yan kasi iniisip natin sarili natin palagi, di ba? But alam mo, kung sinabi ni Lord gawin mo eh. Kasi you can never outgive God. Huwag kang matakot sa, naku, paano kayo mo? I mean, if God said so, do it. No? And many Christians actually miss out on that. Diba? Kasi nga palagi inisip sarili. Ano ba yung pangalawang nature? Ayun, nature of selfishness. Sa story na to, dalawang nature yung nabasa natin. Yung woman who broke the alabaster flask, yung pabangong mamahalin, exemplified yung generous spirit, no? Kasi wala kwenta sa kanya kahit basagin niya yung magkano bang sweldo sa isang taon sa NCR? About 300,000. So yung pabango na yun, binasag niya. One time. So she exemplified an extravagant giver. Si Judas naman, siya yung nature of selfishness. Napansin mo sa storya, nagbigay yung babae, he got offended. Ba't niya binigay? Alam mo yun, teka, unang-una, hindi mo naman pera yon. Hindi mo naman pabango yon. Mas galit ka pa. Di ba? And you would notice that most people who are critical of people who are generous are people who don't really give. Totoo yun. Kung sino pa yung hindi nagbigay, yung pang-critical. Hallelujah ka. Parang, alam mo yan, minsan, handa sa kasal, di ba? Inambitahan ka sa kasal. Tapos, ang dami mong pang sinabi. Hindi naman masarap yung pagkain. Hindi ka naman yung suot ng bride. Tapos wala ka namang regalo. Ang dami mo namang pinuna. Hallelujah ka. Di ba? May mga taong ganun, di ba? Anong ngayon sa'yo? Bakit ka na-offend? Ba't ka naging critical? What is that attitude? Diba? Oo, ganun eh. Some people really, they feel they feel hurt when they see somebody who's generous. Di ko alam, ego ba yon? Nakapagbigay siya ng ganun, ng ego. Parang, di ba? Natalo ako nito ah. Wala namang kwenta binigay niya ni. Kung ako magbibigay, hallelujah ka. Hindi magbigay ka. Diga? Na-touch yung pride mo? Naunahan ka ba? Hallelujah ka. I mean,
Sabihin nga natin, I, me, myself. Yun yung nature ng selfishness. I, me, myself. Puro ikaw na lang. All that you want to have. Yung puro sarili ba? The nature of God, a generous spirit, is like a cross. Yung cross kasi vertical to God. Yung cross kasi may horizontal to people. That's a person who wants to give to God and to give to people. Cross. Yun namang selfish na nature, walang cross-cross yan. Walang para sa Diyos, walang para sa tao. Para sa akin, para sa akin. I mean, in John chapter 12, verses 5 to 6, tingnan natin. One of his disciples, Judas Iscariot, Simon, ayan, 5 to 6. Ayan, okay. Okay. Why was this fragrant oil not sold for 300 denarii and given to the poor? This he said, not that he cared for the poor, but because he was a thief. Magnanakaw pala. Diba? Si Judas. Nakita ako sa jeep niya nung araw. Pagka estudyante ako. Yung God knows who does not pay. Nakita ka ba? Natuntua ako noon. Una ako nakabasa ng gano'n. Ayos din naman to si Judas. Pati sa jeep meron. God knows who does not pay. Diba? Sabi dito, kaya pala siya galit. Hindi para makatulong sa iba. Kasi, nagnanakaw eh. Kinukuha pala yung pera ng ministry. Kinukuha pala yung pera ng church. Hallelujah ka. No? So, sabi niya, sana binenta na lang kasi para naging pera ba? Di ba sana nagpagawa tayo ng flood control system. Parang ganun ba? Pero hindi naman pala totoo. Wala pala ipapagawa. Makukunin lang yung pera at ibubulsa. Walang kaibahan, di ba? Oo, pareho lang. So, makita natin dyan yung selfish spirit. The attitude. Sige, bigay tayo ng example. Pakuha isang silya. Tapos, Buwan, dito kasi Buwan. Buwan, ano ako ngayon doktor ako Hindi ko na masyado ilalagay sa tenga ko. Dito lang maririnig ko na yan. Upo ka, pasyente kita eh. Si Bon, nagpunta sa doktor. Doktor ako Doktor. Doktor na pastor. Okay? So, kasi kailangan niya ng annual check-up. Diba? So, pagpunta ka doktor, check up ka doktor eh. Una tatanungin ka, magpo-probe yung doktor. Marami tatanong, kumusta ka naman? Okay naman ang puso mo? Tumitibok ba kay Fatima? Ayun, hallelujah. Tingnan ko nga, parang, naku, grabe, kumakalabog Narinig lang pangalan ni Fatima. Huwag masyado kasi baka tumaas yung high blood ka. Tignan ko nga. Teka, hindi ko inhale. Exhale. Ayan, nasan babaga nito? Teka, Alam mo yon? When you go to a doctor, the doctor will check on you, will probe you, kumusta ka na. Siguro minsan, napansin ng doktor, teka, parang may something dito sa cheek niya. Ayan. Biglang, halimbawa lang, aray, gumanon siya, biglang mo. Aray, ayan, okay Okay, scripted. So, umaray. Diba? So, sabihin ng doktor, did it hurt there? Sosyal. Diba? Masakit ba dyan sa lugar na yan? So, sasabihin niya, opo, yung sakit eh. Sasabihin ng doktor, teka, I need to have you tested, more testings. Kasi, it should not hurt there. Diba? Bakit may pain? Ba't ko an example yon? Some people, when they hear someone speak about like generosity, they get offended, they feel pain. They get hurt. Diba? Bakit? It should not hurt there. Ba't ka nasaktan? Diba? Dapat wala eh. And that's the pastor, the doctor had no issue at all. Wala naman sa doktor yung issue eh.
Kasi hindi naman yung doktor yung may sakit o may nasaktan, di ba? Yung tao. Oo. So the doctor is here to tell you about the medicine. Amen. Thank you, Von. Pwede mo na ibaba yung ano. Medyo matatahimik na yung puso mo. Ayan, makakatabi mo na si Fatima. Von, baka gusto mong i-check up yung puso mo. Amen. Okay, 3 levels of giving that are biblical. Number 1, sabi mo nga, first level. First level, which is the lowest level, is tithing. Second level is, ano nakalagay? Offering. Third level is extravagant giving. Yung story na binasa ko sa inyo, o kinuwento ko sa inyo, yung babae, nandun na siya sa third level When she broke an alabaster flask, alam mo yon? Yung sweldo niya kasi, yung sweldo pang isang taon na 300, walang kwenta sa kanya, bibigay niya yon. No, so, nandun na siya. Hindi siya yung mag-iisip, magbibigay ba ako, hallelujah ka. Wala siyang ganon. Now, first level, ito kasi, in other words, before you get to the second level or third level, you have to measure up to the first level. Kailangan sa first level muna, di ba? Hindi mo sabihin makakarating ka sa second kung wala ka pa sa first. I mean, this message would challenge you, I believe would challenge you to kung wala ka pa dun sa first level, that you would go up to that level at least, to the first level. Amen. And then see yourself going up to the next and to the next. Ayan. Malakay chapter 3, verse 10 to 12. Medyo, bihira ko gawin to. Sa 6 na taon na tayo. Pero alam nyo, I see next year is going to be a year of increase. But in order for you to have the increase, kailangan solid foundation ka. No? Hindi ka palagi magpapapray ng, madalas kasi prayer, mahiling ng prayer ng tao, pera, di ba? And yet, the principles of God are clear. Di ba? So ito, sabi rito, bring all the tithes into the storehouse, that there may be food in my house. Sabihin mo nga, bring. Well, the word bring is a choice you make. I mean, it's a command from God, but you have a choice to bring. Diba, may choice ka, hindi ka naman tututukan ng baril para, mabigay ka. Meron bang, may baril ba yung mga usher natin? No? Walang ganunan dito. So, it's a choice you make. Sabihin mo nga all. So sabi diyan, bring all. In Proverbs chapter 3, verse 9, yan, mabilis tong ating pakita natin kasi nandun din yung word na all Oo. Honor the Lord with your wealth. Yan. With your possessions. And with the first fruits of all your increase. Sabi mo nga all. All, di ba? So first of all, tithing is honoring God. Sabi mo, honoring God. Yeah. When you tithe, you honor God. Yun yung very reason. No? When you tithe, you honor God. And sabi dito, with the first fruit of all your increase. Ito real talk lang. Tayo, when we bring our tithes, it is just based on the sweldo, di ba? Sweldo lang. Kinsenas, kung sumisweldo ka, kinsenas, yan, doon ka naka-base ng tithes mo, di ba? Pero sabi, all your increase So, ibig sabihin, hindi lang sweldo. Halimbawa, nag-lunch ka, may naglibre sa'yo ng lunch, kasama sa increase yun. Kinuwenta mo ba kung magkano yun? Di ba? Sumakay ka ng jeep. Bigla, brother, bayad ka na. Thank you. All your increase dapat meron ka rin doon, di ba? Dapat, kung may galing ng abroad na nagbigay sa'yo ng chocolates. Wow. Di ba? Increase yun. Lalo talaga, increase ka doon. Lalaki ka, di ba? Kasi chocolate Hallelujah ka. May nagbigay sa'yo ng jacket. Di ba? Rubber shoes. Kasi galing Amerika, Nike. Wow. Di ba? Smartwatch. Di ba? All your increase, di ba? Nag-tight ka ba doon? Hindi naman, di ba? Di ba? So, para sa akin, when I had that revelation, kasi you have to understand this. Hindi ko to tinuturo dahil pastor ako. Tinuturo ko to at ginagawa namin to kahit nung kami ay
mga business people pa lang. Yeah. So, all your increase, kung kukwentahin mo yun, di ba? But, kay Lord, okay naman yung ano. So, let's go back to Malachi chapter 3, verse 10 to 12. Ayun, so, sabi dyan, all your increase. Sabihin nga natin uli, all. So, minsan, may magtatanong din, ano ba, pastor, gross ba, net? Di ba sabi nga, all? All, di ba? So, into the storehouse, that there may be food in my house. Sabi mo nga house. 2 beses binanggit yung house. Storehouse, my house. Sabi mo nga singular. Singular. Hindi marami ang home church mo. Diba? You find a home church, a local church. Your home church, your house. Hindi lahat ng simbahan, bahay mo. Parang bahay mo na inuuwian. Marami naman bahay dyan, pero hindi mo naman bahay lahat yun. Meron ka lang bahay na inuuwian. Tama ba? Oh. Ganon din yung local church. Storehouse, your house. Home church. The Bible tells us, those who are planted in the house of the Lord shall flourish. Sabi mo, flourish. Ano yun? Prosperity yun. Pero you have to be planted. Ano ibig sabihin? Nakatanim. Kasi kung hindi ka nakatanim, palipat-lipat. Nung araw to nung araw, hindi pa ako Kristiyano nun, yung aking boss. Grabe. Pharmaceutical ako eh. Kung saan kami, ano ba tawag nito? Barhopping. Sa isang gabi, 4 na bar yata. Hanggang umaga na. Hindi lang siya one for the road, one for the canal na siya. Kasi nakahiga na siya sa kanal. Sa sobra niyang lasing. Ano? Barhopping. Sumusuka na siya sa... Ha? Hindi ka lang pala one for the road. The canal ka na. Iuwi na kita sa inyo. Alam mo yan? Hindi dapat church hopping. You find a church wherein the Word of God is being preached. And your life is being changed. Alam mo, a church that would actually challenge you with the Word of God. We teach here discipline. We don't just teach here for you to prosper. We teach repentance. Diba? Well, we teach here about faith. For faith without works is dead. You're not just supposed to be hearers of the Word, but doers of the Word also. Ganon, di ba? Find a home church na merong nanay, tatay, spiritual leaders. Kaya nga home eh. Yung home may nanay, may tatay. Spiritual parents. Amen. So that there will be food in my house. Try me, sabi ni God. Sabi mo, try me. So God Himself was daring you. I dare you, try me, sabi ng Diyos. Subukan mo ako. Sabihin mo nga, trust me. So, mas madali siguro intindihan kung palitan natin, no? Sabi talaga ni Lord, trust me. Try me, trust me. Sabi ng Proverbs 3:5 and 6, trust in the Lord with all your heart. Lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He would direct your path. So, you trust God, not with your mind, but with your heart. Mahirap magtiwala sa Diyos kung sa isip lang eh. Kasi ang dami mong kinikwenta sa isip mo eh. Mangyayari ba to? Ganito ba to? Ganito. Sabi ng Diyos, huwag kang magtiwala sa akin sa pamamagitan ng isip mo. Magtiwala ka sa akin ng buong puso. Amen. So, sabi ni Lord, trust me. Try me. Balikan natin ulit. Sabi doon, if I will not open. Sino daw ang mag-open ng windows of heaven? Masahin yung verse, si God, di ba? Inulit niya pa eh. If I will not rebuke the devourer for your sake. Puro I will Siya yun. Hindi niya sinabing uutusan ko ang aking mga anghel. Nabuksan ang mga durungawan ng langit. At ibuhos sa iyo ang pagpapalang, di mo sukat akalain, di mo masalo sa dami. Di ba? Sinong gusto ng gano'n? Pero hindi mo masalo sa dami. Hallelujah ka. Di ba? Lumilipad yung pera. Wow! Thank you, Lord. Di ba? Pero ang sabi ni Lord, I will. I will. Sabi mo personal. God is a personal God. This is a word that is so personal to Him and you. Ako mismo magdi-deliver sa'yo ng blessing.
Hindi ko na kailangan mag-utos ng Lalamove, ng Shopee na mag-deliver. Ako ang magdadala sa iyo ng blessing, sabi ng Diyos. Bababa ako sa trono, I will open the windows of heaven. I will rebuke the devourer for your sake. I will, sabi ni God. Alam mo ba, in this house, we're so strong about exercising authority over the works of the devil. Yeah, that is why when there's somebody sick, we pray for the sick. We command sickness out of the body. Sinong gumagawa tayo? Hindi natin sinasabi, Lord, alisin mo nga yung sakit niya. Lord, alisin mo nga. Hindi natin inuutusan ng Diyos na gawin niya yon. We exercise our authority. Pag may kulang na pera, walang ano, hindi natin sinasabi, Lord, lagyan mo nga ng pera, lagyan mo ng pera. Lord, lagyan mo ng pera. Hindi, sasabihin natin, devil, put off your hand over my finances. I command you to leave my finances. And Jesus, you are my Jehovah Jireh, the God who provides. My God shall supply all my needs according to His riches and glory by Christ. We teach you the principles of exercising your authority as a believer. Tama, di ba? Pero tingnan mo itong Malakay. Sabi ng Diyos, hindi mo kailangan, sabi siguro ng Diyos, Cyril, hindi mo kailangan exercise yung, ilabas yung mga muscles mo. No? You just sit tight and rest because I will open the windows of heaven. Ako na ang gagawa para sa'yo. Alam mo bang, kung ito man lang siguro yung isang pangako ng Diyos na siya nagsabing ako. Ako ang gagawa para sa'yo. So I will. Now, ano pa yung gusto ko makita natin yung benefits. Sabihin mo nga tithe. Kasi tithe is 10%. Diba? Sana ba yung piso ko? Nahulog yata. Yun, piso. Yan. Yung piso. Tapos, para lang makita nyo. May piso, ibig sabihin, 10% ito ng 10 piso. Tama, no? May 1,000, kasi ibig sabihin, 10% ito ng 10,000. Okay? Sabi ng Diyos, bring. Yung isang tao, ang tithe niya lang ay piso. Yung isa namang tao, ang tithe niya ay 1,000. Sa isip ng marami, grabe, kaling laki mag-tithes nun, di ba? Pero sa Diyos, kasi percentage, pareho lang kayo ng tinithe. Pareho. So God is giving equal opportunity for everyone to be blessed. Yeah. The same promise that goes with the one who gave 1,000 is the same promise na meron yung piso. I will open the windows of heaven for you. I will rebuke the devourer for you. And many believers, Christian, miss out on that blessing. Sabihin mo nga, first level. Sipin mo, first level pa lang yun. So, marami nang nakaka-miss out. But God doesn't want you to miss out. Magkaiba yung tithes, magkaiba yung offering. Iba din yung extravagant offering. Biblically. No? Well, tingnan natin yung Malakay 3:8. Will a man rob God? Yet you have robbed me. But you say, in what way have we robbed you? In tithes and offering. Sabihin mo nga, magkaiba. Magkaiba. Tithes and offering. Yan. So sabi ng Diyos, ninakawan mo ko eh. Paano naman kita ninakawan, Panginoon? Sa tithes. So offering. Paano nangyari yun? Ganito yan. Balik na naman tayo sa piso at sa 1,000. Kung sa 10 piso na may piso ka, na tithes, hindi mo maibigay. Hindi lalo na sa 1,000. kung sa piso, hindi ka mabigay, di lalo na kung 1,000,000 yan. You're robbing me, sabi ng Diyos. And yet, it's not even about money. Because God doesn't need money.
It's about you being blessed. Sabihin mo nga, God is my Father. Alam mo ako, tatay ako eh. May dalawa akong anak, 3 yan, namatay yung isa. I just want to see them do well. Yeah. I want to see them do well. Kaya nga nung mga nag-girlfriend na yung mga anak ko, puro lalaki kasi. Tapos yung panganay ko, parang tinitake out pa ng lalaki yung akin, pero tinitake out. Pupunta sa bahay, alas 11 ng gabi, nasan ba yung anak ko? Pag silip ko sa labas, sumakay sa isang kotse, tinake out ng girl. Baliktad, sabi ko yung anak ko tinake out. Lord, saan pupunta yung anak ko? Alam mo yun? So, kakusapin ko yung anak ko. Anak, high school ka pa lang. Baka next year may baby ka nang kinakarga siya, imbis na nag-aaral ka. Diba? Humingi ka lang ng baon. Alam mo, magtatrabaho ka na. Ikaw na yan. As a parent, I just want to see my children do well. Diba, it's not about religion, it's about relationship. When God says, bring all your tithes, it's not about money. He wants to see you do well. You and your children. Praise God, yung anak ko. O 2 kong anak, parehong nakatapos. Diba? Yung panganay, nakapag-asawa na. Siya ay wala pa. Pero sumunod. Yung panganay kong. Ganda ng trabaho sa Philippine Airlines. Praise God, kasi libre kami ni Pastora. Dito lang nagkaroon kami ng New Life Southwoods, hindi kami bumabiyahe ng malalayo kasi nagkaroon na kami ng church na eh, kasi ang pastor is married to the church. Pero nung wala, biyahe kami ng biyahe kasi libre naman eh. Diba? So hindi lang na-bless siya. Hindi lang, pati kami na-bless eh. You see? Here is the deeper revelation. God says, you are robbing me of the opportunity to bless you and your children. Yeah. Yun yung deeper revelation. When God says, you're robbing me because of tithes and offering, He wasn't talking about money. You are robbing me the opportunity to rebuke the devourer for your sake. You are robbing me from opening the windows of heaven to pour you out blessing you could not even contain, so plenty. Parang lungkot bilang ama pag makita mo ang anak mo at hindi maganda naging buhay. Diba? But God wants you to see, for you to do well. See that you do well. So it's not about money, but God. And ngayon, panganay namin, may dalawa na akong apo ron. Praise God. Hallelujah. Diba? Masaya. Iba pala pag mga anak ko lalaki, mga apo ko babae. Naku, malalambing palang mga mga apong babae. Walang hindi namin kayang ibili pagka nagturo. Hallelujah ka. Diba? So that is what God meant. You're robbing me of the opportunity to bless you, your children, and your children's children. Amen. O, sige. Si Kuya Mark. Kuya Mark. Yan. Kuya Henry. Yan. Si Kuya Mark, dito ka, Kuya Henry. Diyan ka, Kuya Mark. Si Kuya Mark, si God. Sabi mo, God. Ito naman, man. Sabi mo, man. Si God, sabi kasi ng Bible, God gives seed to the sower. So, bigay mo yung jacket mo. Yan. Kay Kuya Henry. Yan. Mamaya magkaamoy na kayo. Hallelujah ka. Pwede yan. Huwag mo nang, parang, huwag mo na isara sa tiyan para hindi halata. Amen. Wow. Pwede. Yung jacket na yan, yan yung tights eh. Okay? So, nag-church ngayon si Henry. Magta-tight siya kay Lord. Okay?
Hubarin yung jacket. Polo jacket pala. Polo. Tatouch siya kay Lord. Yan. Ibigay niya kay Lord yung tights. Yan. Okay. Ha? Nag-tights siya. Sa totoo, yung tinights ba niya galing sa kanya? Hindi, di ba? Tight is never yours, it's God's. Kanya Lord yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, until you have given your tithe, hindi ka makapunta sa next level, which is offering. Magkaiba yung tithe sa offering. The tithe is God's. Nakita ka ng buto ng mangga. Di ba? Meron bang kumain sa inyo ng buto ng mangga? Laki-laki mangga. Yung buto, yun yung tithe. Hindi mo kinakain. Itinatanim yun. Kasi pag tinanim mo, tutubo, mamumunga dadami. Ang kinakain mo yung 90%, yung laman nung mangga. Okay? Yung fruit. Yan. So ngayon, papunta na tayo sa point number 2, level 2. Yun yung tithes. Alam nga namang pahubarin kita ng t-shirt para masisensor tayo rito. Hallelujah ka. Sing-sing na lang. Yan, mahalaga eh. Naku, mabigat, no? Sing-sing. Yan. So kung ibibigay mo, halimbawa lang, ibibigay mo kay God. Yan. Sabi mo nga offering. Because it's something that did not came from God. Yung bagay na hindi galing sa'yo. Yun yung fruit actually nung tithe na parang puhunan ba? Binigyan ka ng Diyos ng kapital eh. Yung 10% eh. Para lumago eh. Yan, di ba? So, yun ang gagaling yung offering mo dun sa bunga nung 10% na yon na binigay niya. So, from the 90%, dun ka ngayon nagbibigay ng offering. Amen? So, sige, bigay mo na makamagalit si Nicole. Magalit yung asawa ni Henry. O, papalakpakan po natin sila. Amen? So now we go to 2 Corinthians chapter 9, verse 7, which is offering. Sabi mo nga second level. Yung second level. It is an offering of like a free will giving. Sabi diyan, let giving flow from your heart, not from a sense of religious duty. Kita mo na, hindi talaga pang relihiyon ng Diyos eh. Let it spring up freely from the joy of giving. Alam mo ba kung gusto mong sumaya, magbigay ka? Totoo yun. Ang saya-saya pag nagbibigay ka. Nagbigay ka sa taong nangailangan. Iba talaga saya, di ba? All because God loves hilarious generosity. God wants a cheerful giver. Nung binigay niya yung alahas niya, na hindi galing sa Diyos, kumbaga yun na yung fruit nung ano niya, kanya na yun eh. Doon na pumapasok yung offering. Si Pastor Grace, talagang praktisado niya yan. Siya yung on a Sunday, bago pa dumating ang Sunday, makikita ko yan sa bahay pagtapos ng Sunday services. Monday, minsan makikita ko, ba't lima-lima yung offering envelope nito? Kasi pala yung 4, pang-offering niya bawat service. Tapos yung isa, yun yung tithe niya. Hinahanda niya na 1 week before. Yeah. Alam niya, may revelation siya eh. Tapos, pag kunwari, nasa labas kami, minsan biglang ano yan, may nakita yan na isang traffic policeman na parang init na init ba? Ano, minsan, kaawa naman talaga yung mga traffic policeman, di ba? Na, sabi niya, ikot ka, mag-drive-thru ka sa McDo. Bibili yan ng, yung ice cream ba yung Sunday, ganyan. Tapos babalikan namin, bibigyan namin yung traffic policeman. Sabi mo nga offering. Offering yan. Above and beyond your tithe. Free will, masaya ka. Nung papunta kami ng Bulacan, kasi yung parents niya, mga in-laws ko, mga taga Bulacan eh. Once a month, pumupunta kami ron. So nung pauwi na kami, nakadaanan namin sa Malolos, Bulacan, isang grupo ng mga Aitas. Siguro mga 14 at Aitas yun. Nandun lang, nakaupo lang sa may tabi ng highway. Sabi niya, ikot, mag-drive-thru tayo. Yun na naman. Talaga naman, McDo. Lagi na lang McDo na example ko. So, babalik siya doon sa McDo. Kami McDo, bili kami burger. Babalikan namin yun. Bibigyan namin isa-isang hamburger. Sabi mo nga offering. Offering is above and beyond your tithe.
Kasi galing sa iyo, saya-saya niya. And because tayo kasi pag nagbigay sa mga ganon, hindi lang tayo nagbibigay o nagpapakain. Tama-tama, kapampangan yung mga aitas. So, share niya ng gospel yung patatanggapin niya yun. You know? I mean, in church, we give tithes. But just like yesterday, we had a very successful Christmas party for the kids. About 120 kids. Ang dami mga bata. Sabi ko, Lord, lit na ng church namin. Pang kids na lang. You know? Pero madami nagbigay. There was a couple who sponsored, hindi na ako magbabanggit ng pangalan, but sponsored sila ng mga popcorn. Meron silang cart talaga na binili. Akala namin inupahan nila. Hindi, binili namin talaga to, pang church to eh. Wow! So kaya pati ang youth, meron kayong popcorn, may libre na sa youth party ng youth natin. Yeah, sabi mo nga offering. That's above and beyond the tithes. Merong isa pa na isang couple din. Dalawang, ano ba tawag dyan, yung ice cream, yung sorbetero, dalawang cart. Meron dito kahapon. Yeah, sagot din nila yun. Again, that's above and beyond the tithes. So naintindihan na natin, no? It can be a designated offering to a ministry, let's say kids ministry, or to an outreach. In fact, bahala ka kung natuwa ka ba nung nanood ka ng 700 Club, na-bless ka ba, edi magbigay ka dun. Hindi tithe yun, offering. Kasi yung iba nasa isip, nagbigay na ako sa ganitong ministry eh. Umattend ako ng conference, nag-tithe ako doon. Ay, hindi tithe yun. Offering yun. Ano? So at least makita natin, akala mo nandun ka na sa second level. Hindi. Nag-offering ka pero hindi ka nag-tithe. Paano ka nakarating doon sa 2? Alam mo yun? Bago ka makarating sa 2, sa 1 muna. Ganun yun. Na? Okay, let's move to the third level. The third level is extravagant giving or offering. Luke chapter 21, tama ba ako? Verse 3. Truly I tell you, Jesus said, this poor widow has put in more than all others. Ito, storya to ni Jesus, pinapanood niya lahat ng mga nagbibigay. Ano yung pinapanood niya? Ino-observe niya yung attitude of giving. Yeah. Every time you give, God observes you. God observes us. Masaya ba siya nung nagbigay o parang pilit na pilit, parang hindi cheerful, tearful, ibibigay na ako, in-offering na naman. Hindi tearful, cheerful. Sabi mo, cheerful. Hindi rin fearful, fear. Hindi, nanginginig ka, natatakot kasi pag binigay ko to. Sabi mo, not fearful, but cheerful. Ayan, no? So napansin ni Jesus, wow, ang saya naman magbigay nitong biyuda na to. Pero alam mo, ang binigay lang niya, mabalik na naman ako. Dalawang centavos lang. 2 centavos. Malaki pa nga to kasi piso to eh. 2 centavos. Pero sabi ni Jesus, siya ang nagbigay ng mas malaki kaysa sa nagbigay ng 1,000. O yung marami. Yung widow, na ang pera na lang niya ay 2 centavos, kasi because of the attitude of giving. Masaya siya nagbigay. And, mind you, yun na lang pala pera niya. Yung 2 centavos na yon. Pero binigay niya pa. Sabi mo nga, extravagant offering. Amen. So God sees the heart. Kasi merong iba naman, panabigay, nung pag nagsisimba ako nung araw, di pa ako pastor, siyempre, di ba, nung araw. Pag nagsimba ako sa dating simbahan, yung merong nalagay ng yung gagana-gaganunan ka, di ba? Tapos, karaniwan yung mga tao, talagang maririnig mo yung kalansing ng barya di ba? Totoo yun. Yung clink, 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 clink. Kasi pag may lalapit na, may hawak na ganyan, ganyan. Ganyan. Clink, clink, clink. Lahat nagbubukasan na ng mga coin purse. Hindi buo talaga ang kinukuha, barya. Kaya nga, bawal clink, 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 clink. Rinig na rinig sa buong simbahan, no?
medyo mayabang ako nun. Kasi maglalagay ako papel. Kahit 100 lang yan, walang tunog yan. Kumaganong, medyo gaganyan ko pa yan. Para pag shoot dun sa dahan-dahan siyang pumapasok. Mapapalingon sila. Wow, hindi tumunog. Buo ang binigay nun. Diba? Sabi mo nga, attitude of the heart. So kahit laki ng binigay mo, sabi mo nga, bayad ka na. Bayad ka na. Yabang mo eh. Ako yun. Diba? Yabang ko magbigay. Diba? Oo. Pero sa totoo lang, nakita pala ni Lord, nakita niya nagyabang ako. Pinakita ko eh. Diba? Grabe naman, barya kayo. Diba? But God sees the heart. Now, question. Why did this woman offered an extravagant offering? Bakit? This is John chapter 12. In order for us to answer that, you have to go back to the previous chapter, which is John chapter 11. John chapter 11, verse 41, 42, 43, tingnan nga natin. Yan, 43 to 44. Now when he had said these things, he cried out with a loud voice, Lazarus, come forth! And then Lazarus came out from the tomb. Meron pang suot-suot pa niya yung grave clothes. Ganyan siguro, lumabas sa libingan. Tapos tignan natin yung John chapter 12, verse 2. So, yun, dalawang chapter. Here it says, there they made him a supper, and Martha served, but Lazarus, sino si Lazarus? Noong chapter 11, di ba siya yung patay na binuhay ng Diyos? Tama? Was one of those who sat at the table with him. Buhay! Sino si Lazarus sa buhay ni Mary? Brother. Sabi mo nga, brother. In other words, her generosity comes from a grateful heart. Binuhay mo yung kapatid ko eh. Alam mo yan? Binuhay mo yung taong mahal ko eh. Ano pang kayang bagay hindi ko kayang ibalik sa'yo? Kahit magkano kaya kong ibalik sa'yo. See? Now, maybe some people would say, if God did something like that to me, na may binuhay siyang tao sa buhay ko na mahal ko, then I will give extravagant giving. You know what? You don't have to look for other people o mga taong mahal mo sa buhay na buhayin ng Diyos para lamang magbigay ka extravagantly. The Bible says that we are all dead in sin. Lahat tayo, patay sa kasalanan. Huwag ka na magturo. Bakit hindi mo nabuhay ito? Ikaw mismo, patay ka eh. But God gave you new life. You are the Lazarus in this story. Ikaw mismo si Lazaro dito. Hindi mo na kailangan may buhayin ka pa. Lord, pag may binuhay kang tao, mahal ko sa buhay, at saka ako magiging generous sa'yo. Hey, we are all dead in sin. But His blood has washed our sins whiter than snow. As far as the east is from the west, He remembers your sin no more. Pinalaya tayo, binigyan tayo ng buhay. So this story talks about, a grateful heart. May buhay ka na walang hanggan. Amen. From a grateful heart comes a generous heart. Let me end with this verse. Matthew 26, verse 12 to 13. Jesus said, for in pouring this fragrant oil on my body, she did it for my burial. So sabi ni Jesus, alam mo itong binuhos niyang oil na fragrant oil sa katawan ko, sa ulo ko, hanggang sa paa ko na pinahiran niya pa ng kanyang buhok. Paghahanda niya to sa aking libing, sa aking burial. Because in the time of Jesus,
yung mga spices, yung mga oil, mga anointing oil, perfume, they were there to, available yon. Parang imbalsa mo ba? Pag nag-imbalsa mo ng patay, ina-anoint yung katawan ng tao ng mga oil. And mind you, this event, yung pag-pour ng babae na to ng oil kay Jesus, was 6 days before Jesus was crucified. Sabi mo nga, advance. Grabe, no? And I believe that's part of an extravagant giver. Hindi lang pag may need, advance. Alam mo yun? Bisa tayo pag may need, doon lang, sige. Pero ito, wala pang need eh. In fact, on the Resurrection Sunday, kung pagkamahal na araw, di ba? Resurrection Sunday, maririnig mo sa mensahe, hinanap ng mga babae. Si Jesus, wala na siya sa loob ng tomb. Bakit nandun yung mga babae? Because they brought spices and anointing oil para pahiran si Kristo. Kasi hindi siya napahira ng oil, ng ano. Yun yung purpose nila. But somebody, ano ba yun, nakapaglagay na ng oil, naunahan sila eh. Alam mo yun? That's an extravagant giver. Assuredly, I say to you, wherever this gospel is preached in the whole world, what this woman has done will also be told as a memorial to her. Wow. Is God a rewarder? Yeah. He rewards extravagant giving. Sipin mo, habang papag-usapan daw ang gospel ng Bible, hindi pwedeng hindi maikwento ang storyang ito. Diba? And so, I want you to close your eyes and lift up your hands right now. And say this after me by faith. Say, God, I am so grateful. My heart is grateful to you. God, I want to have your nature, your generous spirit. I don't want the nature of the enemy, which is selfishness. God, I give you my heart completely to your will. My attitude, my life will bring glory to you. In Jesus' name. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. My question is this: did you receive it today? Amen. Did you have a right spirit when you received it? Tama, no? Okay naman. Do you believe that God has challenged you today to step up on one of those levels? Yeah, it is a challenge for us to step up on one of those levels. Amen? So, sige po, palakpakan natin muli ang Panginoon.